Magandang hapon po, Mang Tasyo. Sana ay hindi ko naaabala ang iyong pagsusulat. Ang binatang nag-aaral sa Europa. Hindi mo ako nahahabala. Ang mga sulat na ito ay para sa susunod na salinhali na sana ay makakaunawa sa akin anuman ang sadya mo. Naparito ako upang humingi ng payo. Nais ko pong humingi ng payo sa inyo tungkol sa pagpatayo ng paaralan. Nais kong maging matagumpay ito. Paaralan? Isang magandang layunin. Ngunit tandaan mo, Ibarra, kailangan mo sumangguni sa kura, sa kapitan ng bayan at sa lahat ng mga kapangyarihan. Kura, bakit kailangan ko pa silang sumangguni? Malinaw naman ang aking layunin. Ayaw kong yumuko sa kanila, lalo na sa nangyari sa aking ama. Ibarra, ang pamahalaan ay kasangkapan lamang ng simbahan. Ang bayan ay pipi at natutulog. Kailangan mo ang kanilang basbas upang mabuwal ang iyong layunin, tulad ng punong gubat na inilipat sa mabato. Kung gayon, kailangan kong magpakitang tao. Kaduwagan na pagyukos sa dumarating na punglo. Ang masama ay sumalubong sa punglo upang mamatay ng walang silbi. Ang karunungan ay nasa pag-iwas sa unos, hindi paghamon dito nag-iisa. Tama po kayo. Kung gayon, kakausapin ko ang kura at ang alkalde. Ipakikiusap ko rin ang balo at ang mga anak. Maging matalino ka, Ibarra. Ang iyong paaralan na hindi lamang sa kaalaman kundi para din sa pagising ng bayan. Pumasok si Padre Damaso kung saan si Maria. Maria, anak ko, hindi ka pwedeng mamatay. Anak, ano po ang iyong sinabi? Hindi natutuloy si Padre Damaso ang kanyang sasabihin at umalis sa tabi ng dalaga at umiyak na parang bata. Padre, narito po kami ipakilala ang aking pinsan na si Don Alfonso Linares de Espadaña na galing Espanya. Ikaw pala ang pamangkin ni Tiburcio at inaanak ni Carlicos. Pasensya na. Hindi kita nakilala. Niyakap ni Padre Damaso si Ako na ang Alfonso. bahala sa iyo. Ibinilin ka sa akin ni Carlicos. Nakasulat iyon sa liham niya sa akin. Sulat? Anong sulat? Hindi mo ba alam na ang sabi sa akin na ihanap kita ng trabaho at ihanap ng mapapangasawa? Kaya kong gawin iyon, Alfonso. Trabaho? Madali ako makakahanap ng trabaho dahil nakapagtapos ako ng abogasyo sa Espanya. Kung gayon, asawa na lamang ang ibibigay ko sa iyo. Oo na, Padre. Pumapayag na ako. Talaga? Pwes, halika binata. Makikipag-usap tayo kay Santiago. Usapin si Kapitan Tiago. Si Maria Clara ba ang gusto ni Padre Damaso para kay ano Linares? Naman ang kailangan mo? Padre, ako po ang kapatid ng namatay noong araw ng pista. At ano? Padre, napunta ako sa bahay ni Dong Cristomo upang manghingi ng bayad pinsala. Halos sipaan niya akong tinagap. Sinabi niya rin na hindi siya magbabayad ng kahit ano dahil muntik na rin siya mamatay dahil sa aking kapatid. Bumalik ako sa bahay niya, ngunit nakaalis na siya papuntang Maynila. Tinignan ito ng padre na may pagtataka at kaunting inis. Padre, 500 piso kapalit ng aking kapatid. 500 piso lang, Padre. Natawan na lamang si Padre Salve sa kanyang narinig. At ano naman ang gusto mo? Kilala po ang padre sa aming probinsya. Umalis ka na at magpasalamat kay Don Crisostomo na hindi ka ipinatapon sa karsel. Lumayas ka rito. Aba, akala ko. Ang sabi ko ay umalis ka rito. Pues, ibig ko makita si Padre Damaso.
Wala siya rito. May ginagawa ang mahal na kura. Ngayon umalis ka na. Pati ba naman ito? Pag hindi ito nagbayad ng mabuti, pwes, tingnan natin kung sino ang mabuting magbabayad. Isang walang hiyang bagamundo ang nanghingi sa atin ng limos at ayaw magtrabaho. Tong liham na umaasang mata mong mababa